Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sino nag-bring up niya nung Thursday dito? Sino nag-bring up niya? Ikaw ata nag-interview noon, Jelly, di ba? Sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila, siyam kami? Si Senator Ping. Si Senator Ping. Oh. Sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino din? Si Senator Ping din, di ba? Kasi may lumabas, sir. May lumabas na balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Mayku. Siya din bumarel nung Mayku. Ang tawag doon, hulidap. Itong si Alan Peter Cayetano, sabi niya tungkol sa usapin ng kudeta, panibagong kudeta o rigodon sa Senado, kasi matapos matanggal si Escudero, mapalitan ni Soto, mainit pa rin ngayon ang usapan na may pinaplano ang minorya, yung grupo nila Cayetano, na tanggalin, palitan si Soto. Siya ang papalit sa Cayetano. Sa bagay na yan, ang sabi ni Cayetano, ang kudeta laban kay Soto, laging mayroong posibilidad niyan. Timing lang daw ang hinihintay niyan. Timing. But it's not true, sir. But sir, The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. but you categorically deny, sir, na may niluluto po kayo. The minority always wants to be the majority. So sir, naliligaw pa rin kayo ng ilang members ng Not majority? actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Di syempre solid pa sila. Ano naman talaga yan? Sa isang banda, totoo rin naman yung sinasabi ni Cayetano na siyempre yung minorya, nagpaplano talaga yan na matanggal si Soto. Lalo na ngayon na ang dami nilang nagiging problema nila si Soto, nagiging problema ng minorya. Bakit? Unang-una, ang tingin nila Villanueva at saka ni Estrada, hindi sila pinuprotektahan ni Soto. Ay siyempre naman, sabi naman nila Senate President Soto at ni yung chairman ng Blue Ribbon Committee, Ping Lacson, ang policy nila kapag may na-involve na senador o empleyado ng Senado, hindi nila yan puprotektahan. Masagasaan na ang masagasaan. O siyempre, ayaw niyan ng minorya kasi sila yung nai-involve ngayon sa anomalya si Estrada at si Villanueva. At mayroon pa diyan na posibleng ma-involve. Lalo na si Cayetano na mayroon ding sa Taguig na teritoryo niya, balwarte niya. Mayroon ding mga proyekto ang mga kumpanya ni Diskaya, yung St. Timothy at saka Alpha and Omega. Mga 1 billion taong 2022 at 2023. Yan, lumalabas din yan. Pag may lumabas diyan na anomalya sa mga proyekto na yan, mahahagip diyan si Cayetano. Malamang may involve siya diyan. Kaya talagang grabe yung kanilang pinaplano, totoo naman yan, na mapalitan si Soto. Kaya lang, paano nila magagawa yan? Naghihintay sila ng timing. Tama yan si Cayetano. Sabi nga ni Cayetano, ang minorya, laging gusto niyan, sila ang maging mayorya. At ang mayorya, siyempre, ayaw na niyan makabalik sa minorya. Totoo yun. Itong si Cayetano, tama yung sinasabi niya. Kaya nga, ang tanong na lang, kailan yan mangyayari? Ano yung hinihintay nilang timing? So naghahanap sila ng malaking pagkakamali ni Tito Soto at sa ni Lacson. Hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Sila na nga nagpla-plot. Election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Senator Escudero. So we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, mind your own business also. Huwag niyong pakialaman yung minority.
Pakalaman nyo yung sarili nyong mga problema. So walang active na nilulutong kulita. Maybe get that categorical answer, sir. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon, siyam kami. So, pag lumapit sa amin 4 at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero, ang problema rin kasi nila, maganda yung pagtanggap ng publiko sa liderato ni Soto. Yan ang problema nila. Pangalawa, kung ayaw ng Malacanang na mapalitan si Soto. Yan ang problema nila. Kailangan kasi, unang-una muna, yung mga senador, karamihan dapat gusto nang paalisin si Soto. Pangalawa, ang opinyon ng publiko, ayaw na nila kay Soto. At pangatlo, ang Malacanang ayaw na rin kay Soto. Sa pagkakataong ito, mahirap sabihin na ayaw ng taong bayan kay Soto kasi nagugustuhan ng taong bayan yung ginagawa nila Soto at Lacson na walang pinapalibre kahit pa senador yan. Ang Malacanang din, malamang ang tiwala nandyan pa kay Soto. So wala pa, alam ni Cayetano yan, wala pa yung sinasabi niyang tamang timing. Pero lagi silang nagpaplanong maagaw ang kapangyarihan kay Soto. Tanggap yan, yan naman ay tanggap ni Cayetano. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Di ba? Tinanong niya, may possibility ba? Kung may possibility, ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Di ba? At bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sabihin niyo, bukod sa ate ko, sa 14, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo. 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.